Genesis, Kabanata 40. Minsan, ang tagapangasiwa ng mga inumin ng Faraon at ang punong panadero ay parehong nagkasala sa kanilang Panginoon na hari ng Ehipto. Sa galit nito, sila'y ipinakulong sa bahay ng punong gwardya ng piitang pinagdalhan kay Jose. Si Jose ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo, kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. Isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay parehong nanaginip. Kinaumagahan, nang dumanaw si Jose, napunan niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit, at sila namay nagpaliwanag. Alam mo, pareho kaming nanaginip. Ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga iyon. Ang Diyos lamang ang nakapagpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip. Sabi ni Jose, ano bang napanaginipan ninyo? Ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay. Ang sabi nito, napanaginipan kong sa harapan ko'y may puno ng ubas na may 3 sanga. Pagsipol ng dahon nito, namulaklak na rin at kagad na hinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang kopa ng Faraon, kaya pinisa ko ang ubas at ibinigay sa Faraon. Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sabi ni Jose, ang 3 sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipapatawag ka ng Faraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya kapag naroon ka na, huwag mo naman akong kakalimutan. Banggitin mo naman ako sa Faraon at tulungan mo akong makalaya sa bilangguang ito. Ang totoo ay kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo rito. Pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, ako'y nanaginip din. May buhat daw akong 3 basket sa aking ulo. Sa basket na nasa ibabaw ay nakalagay ang iba't ibang pagkaing hinurno para sa Faraon. Ngunit ang pagkaing iyo'y tinutuka ng mga ibon. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw ay ipapatawag ka rin ng Faraon at pupugutan ka. Pagkatapos, ibibitin sa kahoy ang iyong pangkay at hahayaang tukain ng mga ibon. Ang 3 araw ay kaarawan ng Faraon at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin. Ngunit ipinagbitay ang punong panadero. Natupad nga ang sinabi ni Jose sa dalawa. Ngunit siya'y nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Genesis, Kabanata 41. Pagkaraan ng 2 taon, ang Faraon naman ang nanaginip. Napanaginipan niyang siya'y nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. Walang ano-ano'y may 7 magaganda't matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain ng damo. Umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka at nagising ang Faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman. May 7 uhay na tumubo sa isang puno ng trigo. Malalaki at matataba ang mga butil nito. Pagkatapos, may sumbibol na 7 uhay. Ang mga ito ay payat at tuyot ang mga butil dahil sa hampas ng hanging silangan.
Kinain ng mga payat ang natatabang uhay at muling nagising ang Faraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at mga matatalinong tao sa buong Ehipto. Isinalaysay niya ang kanyang mga panaginip. Ngunit isamay, walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng mga ito. Lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, "Ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang magalit po kayo sa amin ng punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y parehong nanaginip. Isa pong pinatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niyang, ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadero ay bibitayin. Nangyari pong lahat ang kanya sinabi." Ipinatawag agad ng Faraon si Jose. Nang mailabas na sa bilangguan, siya ay nag-ahit, nagbihis at kaagad humarap sa hari. Sinabi ng Faraon sa kanya, "Ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip." "Hindi po ako ang makapagpapaliwanag, kamahalan," sabi ni Jose. "Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan." Sinabi ng Faraon, "Ako raw ay nakatayo sa pangpang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka, pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto, ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kainin ang matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin. At ako'y nagising. Muli akong nakatulog at nanaginip na naman. May nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik ng hinog na butil. Sa puno ring ito, may sumibol na 7 uhay, ngunit lanta. Napakapayat ng mga butil at tinuyo ng hanging silangan. Kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkero, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin." "Iisa po ang kahulugan ng 2 ninyong panaginip," sabi ni Jose. "Ipinapaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon. Yun din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka at ang 7 uhay na payat ang mga butil ay 7 taon ng taggutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito'y 7 taon ng taggutom, at dahil sa kapinsalaang itutulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng taggutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Faraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taong kasaganaan. Lahat ng inaning butil sa panahong iyon
ay dapat ipunin, ikamalig sa mga lungsod, at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga taga-likom upang maisagawa ang lahat ng ito. Ang maiipong pagkain ay ilalaan para sa 7 taon ng taggutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi mamamatay sa gutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Nagustuhan ng Faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba? Samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya't sinabi ng Faraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya't wala nang higit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasa iyo. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Inalis ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot iyon kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kwintas sa leeg. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, lumuhod kayo. Sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Faraon kay Jose, ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit, kung wala kang pahintulot, walang sinuman sa Ehipto na makakagawa ng anuman. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Zaphenath-Paneah, at ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potifera, ang pari sa Heliopolis. Bilang gobernador, pinamahalaan ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 7 taong nag-ani ng sagana sa buong lupain. Inipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, inipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkaing inani sa palibot nito. Ang naipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, kaya't hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang taggutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenat. Tinawag niyang Manases ang panganay sapagkat sinabi niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama. Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa, sapagkat ang sabi niya, pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap. Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto at sumunod ang 7 taong taggutom, tulad ng sinabi ni Jose. Ngunit sa buong Ehipto ay may pagkain, samantalang taggutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ang mamamayan, sila'y dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang taggutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila ay pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose.
Genesis, Kabanata 42. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Ano pang hinihintay ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom. Balita ko'y maraming pagkain doon." Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao, kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. "Taga saan kayo?" Mabagsik niyang tanong. "Taga Kanaan po. Naparito po kami upang bumili ng pagkain." Tugon nila. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanila. Kaya't sinabi niya, "Kayo'y mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa. Hindi ba?" "Hindi po. Kami pong mga lingkod ninyo'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami, at kami mga taong tapat. Hindi po kami mga espiya." "Hindi ako naniniwala," sabi ni Jose. "Naparito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bansa." Kaya't nagmakaawa sila. "Ginoo, kami po'y 12 magkakapatid. Nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid. Ang isa po na may patay na." Sinabi ni Jose, "Tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya at isinusumpa ko sa ngalan ng Faraon. Hindi kayo makakaalis hanggang hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Umuwi ang isa sa inyo at kunin siya. Ang iba'y ikukulong dito hanggang hindi ninyo napatutunayan ang inyong sinasabi. Kung hindi, mga espiya nga kayo." 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba ay makakaalis na at maaari nang iuwi ang pagkaing binili ninyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit, pagbalik ninyo ay kailangang isama ninyo ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos ang sabi nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon. Ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan." "Yan na nga ba sinasabi ko?" sabi ni Ruben. "Nakiusap ako sa inyong huwag saktan ng bata. Ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayan tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan sapagkat gumagamit pa ito ng tagasalin sa wika kapag humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi na niya mapigil ang pag-iyak. Nang panatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya at ipinukod si Simeon. Ipinagapos niya ito sa harapan nila. Iniutos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sakop at ilagay doon ang salaping ibinayad nila.
Pinabigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang utos ni Jose. Ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ang asno niya at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito. Ibinalik sa akin ang aking salapi! Heto sa aking sako! Nanginig sila sa takot at nagtanong sa isa't isa. Ano ang kinawang ito sa atin ng Diyos? Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagpintangan pa kami ng mga espiya? Sinabi po namin mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Ipinagtapat pa namin kami 12 magkakapatid na lalaki at iisa ang aming ama. Sinabi po namin na patay na ang isa naming kapatid at ang bunso na may kasama ninyo rito sa Kanaan. Pagkatapos po namin sabihin ito, akalain ninyong susubukan daw niya kung kami nagsasabi ng totoo. Pinaiwan po si Simeon at pinauwi na kaming dala ang pagkain aming binili. Ngunit mahigpit po ang piling niya na bumalik kaming kasama ang aming bunsong kapatid bilang katunayan kami nagsasabi ng totoo. Kung magagawa namin ito, nangako po siyang palalayain si Simeon at pahihintulutan kaming manirahan at magnegosyo sa kanyang bansa. Nang isalin nila ang kanilang sako, nakita nila ang salaping kanilang ibinayad. Kaya't pati si Jacob ay natakot. Sinabi niya, iwan ba ninyo akong mag-isa? Wala na si Jose. Wala rin si Simeon. Ngayon, gusto pa ninyong isama si Benjamin? Napakabigat namang pasalin ito para sa akin. Sinabi ni Ruben, Ama, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, patayin na ninyo ang 2 kong anak. Ipaubayan ninyo sa akin si Benjamin at ipabalik ko siya. Ngunit sinabi ni Jacob, hindi ko papayagang sumama sa inyo ang aking anak. Patay na ang kanyang kapatid at siya na lamang ang nasa akin. Sa tanda ko na ito, kung siya ay masasawi sa daan, hindi ko na ito makakayanan. Mamamatay akong nagdadalamhati.